Pinag-iingat ng COMELEC ang mga kakandidato sa 2025 election dahil umiikot na ngayon ang isang sindikato na galok umano ng tiyak na panalo kapalit ng milyon-milyong pisong halaga. May ulat si Luisa Erispe. Sino ba namang kandidato ang ayaw manalo? Kaya naman, maaga pa lang, may isang grupo ng umaaligid sa mga kandidatong tatakbo sa 2025 national at local elections. Ang alok nito, ayon sa Commission on Elections, 50 to 70 hanggang 100 million pesos kapalit, sure win ka na sa eleksyon. Ilang buwan na nakalilipas, sinabi ko po na nung mga nakarang eleksyon, lagi po kasi may mga naglipanan na sindikato o kahit mga hindi po sindikato, mga ordinaryong tao na sinasabi may contact sila sa COMELEC, kaya nilang panalunin kayo kahit hindi magkampanya, magbayad lang ng 50 million, 70 million, 100 million. Sana po, ipaaresto nyo ang lahat ng yan. Sana po, wag natin papayagan na lukuhin po tayo ng mga yan o linlangin. Hindi po totoo yan. Sabi ng COMELEC, iniyayabang ng grupo na kayang-kaya nilang manipulahin ang automated counting machines na imposible naman ayon sa komisyon. Hindi raw ito magagawa ng grupo dahil ang mga makinang gagamitin sa eleksyon, pawang scanner lang. Ang transmission, transparent pa sa lahat, kaya malabo ang sinasabi ng grupo. Nakikipag-ugnayan na ngayon ang COMELEC sa NBI para matunton ang mga sindikato na pinupuntirya ang mga kandidato sa Visayas at Mindanao. Huwag niyo pong paniniwalaan yung mga manlilinlang, manloloko na yan na gusto lang kayong perahan. Kaya nga sumulat na rin po tayo sa NBI. Matagal na rin, humihingi tayo ng tulong sa National Bureau of Investigation na sana po masawata ang mga tao ito. Panawagan naman ng COMELEC sa mga kandidato, huwag matakot isumbong sa kanila kung may lumapit na ganito sa kanilang mga opisina. Bukod naman sa mga nananamantala sa mga kandidato, nakabantay din ng COMELEC sa mga party list na labis naman ang paggamit ng substitution para sa uupong representative nila sa Kongreso. Sabi ng COMELEC, para sa darating na eleksyon, maghihigpit na sila sa listahan ng mga maaaring mag-substitute. Ang ating pong nasa isip, kung yan po ilalabas man o hindi lalabas, siguro po maganda. Ang i-require namin submission ng list of nominees, 10. Bawat isang partido, political or organization or party, 10. At pagkatapos noon, wala na pong dagdag. Napakadami po, napakadami sa ating nakikita ng mga talagang sinasamantala. Aminin na natin, maaaring loophole yun ng batas. Bukod pa dito, sa kampanya naman, mahigpit ding ipinagbabawal ang artificial intelligence o deepfake audio o video ng mga kandidato na makasisira ng kredibilidad ng halalan. Naglabas na rin sila ng kautusan hinggil dito. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.